Magandang araw mga kaibigan. Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, diretso na tayo ha. Ay nako, itinatapon mo na ba ang mga yan? Hindi ko sinasabing ayusin mo lang o bilihin ng bagong storage. Itapon mo na. Alam mo ba, karamihan sa atin hindi organization problem ang meron ha, inventory problem. Sobrang dami ng gamit sa bahay. Ha? Um, Okay. O, sa US nga, average 300,000 items daw. Dito sa Pilipinas, hindi natin eksaktong alam. Pero tignan mo lang ha, multi-generational homes, mga pasalubong na hindi na binubuksan, plastic containers na sayang itapon, at ang mga lumang damit na baka gamitin pa balang araw. Resulta, stress, gastos at pagod. Oh, ngayon mga kaibigan, the real cause of clutter in the Philippines. Okay. Oh, so sa average Pinoy household, libo-libong bagay at bawat isa may halaga. Pera para binili, espasyo sa maliit na kondo o bahay, oras para linisin, 90% ng oras natin indoors ha. Attention na nakaka-distract. Isa pa, maraming Pinoy nagre-rent. Okay? Maraming Pinoy nagre-rent ng storage unit. Sa Metro Manila, small locker, 1,500 to 4,000 a month. Laki nun ha. Small unit, 3,000 to 8,000 a month. Sa isang taon, 20,000 to 100,000. Para saan? Para sa gamit na hindi mo naman ginagamit. Chapter 2. Hidden cost. The mental and behavioral toll. Clutter equals stress. Sa pananaliksik, cluttered home, higher cortisol, anxiety, overwhelm. Dito sa Pilipinas, lalo na sa shared homes, 3 generations worth of stuff. Kapag puno ang bahay, puno ang isip. Resulta, default sa convenience. Food, delivery, impulse buys, sa Shopee, Lazada dahil nakakapagod maghanap sa gulo. Convenience, mahal. 500 pesos delivery fee dito, 300 pesos extra groceries doon. Chapter 3, may decluttering journey. Personal story to mga kaibigan. Nung seryosong nag-declutter ako, dalawang bagay nangyari. Cleaning 10 to 15 minutes na lang araw-araw, hindi na isang oras. Spending bumaba ng automatic dahil pag pinaghirapan mong itapong ang sobra, magiging selective ka sa binibili. Do I really need this? Becomes your mantra. Oo nga naman. Organizing equals maintenance. Chapter 4 na tayo, decluttering versus organizing. Why throw out wins? Parang ayusin mo lang ang gulo. Bukas ulit gulo. Decluttering equals financial strategy. Tinanggal mo ang mga ugat ng problema, hindi ka na magbabayad ng storage. Hindi ka na mabibigla sa sayang buys. Chapter 5, it's not about being minimalist. It's about margin. Hindi ito pagiging minimalist na walang laman ang bahay. Ito ay pagkakaroon ng margin. Margin sa espasyo para makahinga, margin sa oras para makapagpahinga o makasama ang pamilya. Margin sa pera, hindi na nakakakulong sa storage fees o extra gastos. Sa Pilipinas, kung saan mahal ang buhay at maliit ang space, lalo na sa condo living, kailangan natin ito. Chapter 6 to 10, practical how-to tips adapted for Philippines. Number 6 po, start small. Isang drawer, aparador o sulok lang muna per day. 10 to 15 minutes nga. The 90-90 rule, kung hindi ginamit for the last 90 days at hindi mo balak sa next 90, itapon o i-donate o ibenta. Sentimental items, picture muna bago itapon para may memory pa rin. Share with family para sayang hindi mawala. Multi-gen homes, usapin ng pamilya ano ba talaga ang kailangan natin para walang galit, no? Sell, donate, Facebook Marketplace, carousel, o bigay sa barangay, church. May tax perks pa sa donations minsan, di ba? Okay. Chapter 11, real savings. Example natin mga kaibigan, okay, isipin nyo 3,000 pesos month storage. 36,000 pesos yan per year Laki declutter natin. No need storage or plus less impulse buy. Ay, okay din Kunwari, kumikita ka ng 5,000 a month, no? Magkano din yun, di ba? 60,000? Okay din Okay, 50. So, less impulse buy, 50,000 pesos plus savings per year. Pwede na pang vacation o emergency fund. Chapter 12,
the freedom after decluttering, no? O bigla kang makakahinga, mas focus sa importante, pamilya, health, dreams, yung dating gulo sa bahay, wala na. Yung dating stress, nabawasan. Yung dating gastos, nakaipon ka na. O magsimula ka ngayon, itapon ang 27 items sa loob ng 30 minuto. Ayan popular declutter challenge. Comment down below, ano ang unang item na itatapon mo? Let's motivate each other mga kaibigan. Okay. FR lang tayo for real. Real talk. RT. Pinoy Clutter in 2026 plus more wins. Okay yan O kung iniisip mo na, siguro ako lang ito, hindi ka makailan lang, no? 2025 study ng storage company Boxy24. Ang Pilipinas daw ang #1 sa Asia pagdating sa hoarding. Ranked #7 worldwide with hoarding-related Google searches, more than 700% higher than global average. Ibig sabihin, marami tayong Pinoy na nahihirapan talaga sa sayang mentality. Baka gamitin pa. Regalo to galing pa sa lola. Pero nakaimbak lang sa aparador o sa likod ng bahay. Sa multi-generational homes natin dito sa Quezon City, Manila o kahit sa probinsya, 3 generations worth na gamit, extra rice cooker, plastic containers na libo-libo, faded Santo Niño statues, balikbayan boxes na hindi na binubuksan, at mga damit na pwedeng i-recycle someday. Anong resulta? Fire hazards, dagang problema at stress na hindi natin napapansin. Pero good news, decluttering talaga nagpapabuti ng mental health. Ayon sa mga experts at Pinoy experiences, kapag nawala ang clutter, bumababa ang anxiety at stress. Less visual noise, mas kalmado ang isip, hindi na overwhelm kapag umuwi ka. Mas maganda ang mood at focus parang mas malinaw ang iniisip mo sa trabaho o sa pamilya. Better sleep, mas peaceful ang kwarto, mas pahinga ang utak. Sense of control feeling mo ikaw ang may hawak ng buhay mo, hindi ang mga gamit. Sa totoong buhay, maraming Pinoy na lang nag-share. Pagkatapos mag-declutter, mas marami silang quality time kasama ang pamilya. Hindi na sila busy sa paglilinis o paghahanap ng gamit. Yung dating 1 oras na paglilinis, naging 10 hanggang 15 minuto na lamang. At yung pera, mas nakaipon para sa vacation mga kaibigan. Emergency fund at kahit simpleng family outing. Real example natin isang kaibigan ko sa Quezon City, dati nagre-rent ng small storage unit sa Metro Manila, around 3,000 to 7,000 a month, depende sa size. Base sa latest rates ng more space, lock and store at iba pa, yearly 36,000 pesos to 84,000 pesos. Pagkatapos mag-declutter, binenta niya sa Carousel at Facebook Marketplace ang mga gamit. Kumita pa siya ng extra 15,000 pesos plus, no more monthly rent, plus less impulse buys dahil selective na siya. Savings, malaki pa pwede na pang down payment sa bagong gadget o travel fund. At para sa inyo na nahihirapan sa sentimental items, it's okay to feel attached pero subukan nyo itong kuhanan ng litrato muna para may memory pa rin, then i-donate o i-share sa kamag-anak. Yung sayang becomes saya pag nakakatulong sa iba, sa barangay, church, at sa mga nangangailangan. Okay, extra quick wins para sa 2026. Kitchen declutter, itapon ng duplicate utensils, expired condiments, mas mabilis magluto. Digital declutter din photo sa phone, old messages, para hindi lang physical, pati digital life mo maluwag. Monthly habit, no new item in unless may itinatapong ka muna. Join Pinoy Declutter Group sa Facebook. Maraming nagpo-post ng giveaways at motivation. Kayo hindi kayo nag-iisa. Libo-libong Pinoy ang gumagawa nito ngayon. At kapag ginawa mo, mararamdaman mo talaga. Mas maluwag ang bahay, mas magaan ang puso, mas malakas ang future mo. Kaya ngayon mga kaibigan, ngayon na, simulan mo na at sabihin mo sa comment section anong pinakamalaking win mo sa pag-declutter ka na. Pag nag-declutter ka na. Ano pa ang challenge mo? Sama-sama tayo rito mga kaibigan. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.